Ngayong season ng Kapaskuhan, isang magandang investment ang kaligtasan natin sa kalsada para makasigurong makakauwi tayo sa ating mga pamilya ng ligtas. Kadalasang katanungan sa akin channel ay kung anong helmet ang recommended ko. Kaya naman nag-ikot-ikot ako at naghanap ng mura pero maaasahang helmet para makaabot sa masa. Ngayong araw halina't bigyang silip natin ng Zebra Helmets na nag-o-offer ng murang helmet pero di na kompromiso ang kalidad. This is Nel Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. Without further ado, let's jump right into it. Yo, good day netizens, this is Nel Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So for today's vlog, alam naman natin na lalapit na yung Pasko and isa sa magandang investment, lalo na kung nagmumotor ka, isang magandang helmet. So marami nagtatanong sa channel ko, ano ba yung mga magagandang helmet na maire-recommend ko and also affordable para sa isang tipikal na Pilipino. So ngayon, naghanap tayo ng mga helmets na palagay ko ay maire-recommend ko sa inyo dahil hindi ako mapapaya sa quality at the same time is bang for the buck. So right now, we're gonna have a Zebra helmet review. So stay tuned kung gusto nyo malaman yung price and kung ano yung quality na ihahandog nila. So for the Zebra helmets, meron silang iba't ibang klaseng offer. Depende sa type of riding mo. Meron silang pang off-road, kagaya niyan. May iba't ibang color variants. So makakapamili ka according to your taste. And ayan, made for off-road experience yung mga ganyang klaseng helmet. So kahit matuba ka, hindi basta-basta tatama yung mukha mo. So ayan, meron din siya pang regular na mga helmets for everyday use, kagaya nito. And mapapansin niyo iba na yung kanyang graphics. Maganda yung mga designs niya. So makakapamili ka rin according to your taste. May iba't ibang color variants, all the lines and shapes, merong iba't ibang hatid na mga flavor, kumbaga depende sa personality mo. Kung iba naman naghahanap ng modular helmet, meron din sila dito. So dual visor na, meron sa loob na visor, ganyan, and naibababa mo to. So yan, modular helmets naman yung tawag yan. Mas gusto to ng mga nag-grab food, mga nag-food panda, may mga nag-yosi kasi isang taas na lang nila na ganun. Pwede na, available na yung kanilang bibig para magsalita or kung ano makakain ka. So marami ding may gusto ng modular helmet. For everyday use, actually ako naka-modular helmet ako. Pero for everyday use, ang mas gusto ko naman is yung mga full face helmet. Kasi para sa akin mas convenient and mas safe siya. Kasi kung titignan mo, isang compact ano na rin siya. At itong mga to modular pa. Pero yung mga full face na ganito, isang compact na ano lang siya na helmet. So kahit na aksidente ka, talagang alam mo na mas safe. So para sa akin safest yung full face na helmet. Pero okay din naman, safe din ang modular helmet at certified siya na standard helmet at hindi substandard. Every helmet is actually safe helmet. So yung iba naman gusto na medyo punk na look. Ayan, meron din silang punks edition. Ayan o, napakaganda. Isa sa mga nagustuhan ko na color variant is ito. Merong color gold dito. Ayan mo, laptop. So yan, yan. Medyo punk naman ang itsura na itong isang to. So yan, kung gusto nyo naman ng medyo white lang, yan, pure. Mahilig sa mga single colors. Ayan, meron ding neon pink para kitang-kita ka sa kalsada. Ayan yung mga matte colors na gray para medyo mas manly. Ayan, ito, maganda din ang style nito. Parang medyo pang racing. So, they have everything. May glossy, mayroong matte edition. So, yun. Maganda din actually yung mga quality na ino-offer and color variants na gustuhan ko. Marami ka talagang choices. So, isa to sa mga may-recommend ko na mga helmet nowadays. And mamaya didiscuss ko sa inyo yung prices para mas lalo nyo maintindihan kung bakit ito yung aking isinama sa aking vlog.
So yun, Elises, laging may nagtatanong sa aking YouTube channel every time nagre-review tayo ng motor kung ano daw yung mga helmet na may re-recommend ko. So isa sa mga check natin ngayon is yung Zebra helmet. So check natin siya yung quality niya. Meron tayo iba't ibang variants dito. Merong full face, ito nga full face. Tapos merong modular. Meron ding half face, sakali sa mga angkas ninyo, nag-a-acting kayo. So ngayon December na, magandang mag-invest tayo sa quality gears dahil ang motor kapag na-discrash tayo, madali lang palitan ng mga parts. Pero yung ulo natin, kailangan laging protektado. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng ilang insights ko kung magkano itong mga helmets na to. Very affordable siya. So, di-discuss ko yan isa-isa sa inyo ngayon. I-close up shot ko na. So, ayun. Without further ado, let's get right to it. So, ayun guys, ang una natin i-check is itong full face helmet na linear ang category niya. May mga lines, ganyan no. So ganyan yung pinaka-aesthetic ng helmet na to. May mga lines siya and also some colors. So makakapamili ka, actually yung pinakita ko sa inyo kanina sa baba. Makakapamili ka kung anong mga klase ng colors ang gusto mo, depende sa iyong taste. Kung mapapansin mo, ang pinaka-nagustuhan kong part dyan, may LED siya. So umiilaw siya guys. Dito mo lang ilalagay yung baterya. So hihilain mo lang to. And nandito na yung battery niya. So, lagyan mo lang siya ng battery dyan. Kung gusto mo, bumili ka ng mga rechargeable batteries. Pero ito yung mga consumable batteries na pinapalitan. So, usually nandyan lang siya. Kasi kung matatanggal natin siya. Go! Papasin niyo yung ano niya, yung paint job niya, napakaganda. Mas mahilig kasi ako sa mga ganitong klaseng paint job, yung glossy pagdating sa helmet. Kasi kapag ka medyo matte, pagka yung nahawakan mo siya ng kamay mo, nagkakaroon ng fingerprints na medyo mas halata compare sa glossy. And also, mas madali lang siya i-maintain. Konti punos lang, makitag na ulit. It's just a personal taste, pero magkakaiba naman tayo ng taste. Yung iba gusto nila yung matte. Minsan may mga matte din naman akong helmet na na-try. And yun nga lang, mas gusto ko for everyday use yung glossy kasi parang mas maganda siya for me. Makikita nyo yung ano niya, yung pinaka-shape ng helmet niya, pag ganun. So it's really good for aerodynamics and also generous din siya when it comes to some vents. May mga vents dito, so makakahinga na maayos or papasok na maayos yung hangin, hindi masyado kulob or nakaka-suffocate sa loob. Tignan natin yung lens. So, meron tong extra lens pala na libre, polycarbonate na siya, easy fit kahit na meron kang salamin. At the same time, may pin lock ready na siya and extra wide vision. So, walang parang tunnel view. Yung kadalasan natin sa mga helmet na natry natin iba, lalo yung mga noon pa lumabas, parang tunnel view yung kung tawagin nila kasi medyo limited yung vision mo. And ayaw naman natin ng ganong helmet kasi kapag ka sumisingit-singit ka sa traffic, lalo na kung nakamotor ka, medyo nakakaila kung hindi mo nakikita masyado yung nasa peripheral view mo, di ba? Yung mga nasa side lanes, yun, hindi mo masyado nakikita. Makita mo, okay naman yung quality ng kanyang lens. Maganda yung glass niya. At the same time, dual visor pa. So, pag tinaas natin ito ganyan, may visor pa siya sa loob. So, kapag mainit ang panahon, medyo nasisilaw ka, pwede mo siyang ibaba. So, ngayon, kapag ka naman na medyo maganda ang panahon, taas mo lang siya dito. Dito. Yun. May toggle switch siya dito sa gilid. Ayan, dito. Toggle mo lang siyang ganyan, bababa, tataas, baba na yung lens niya. Ayan. So, meron din siya dito, ayan o, yung material dito. This is for aerodynamics as well, para hindi solid sa mukha mo yung hangin, medyo dumudula siya. No? And also, kapag sa sunlight, medyo protection din siya para hindi masunog yung mukha mo. Lalo kapag binaba mo itong visor dito, so magkatama yung dalawa, halos ilong mo na lang yung naaarawan. So, that's a very good thing as well, na meron na silang i-incorporate ng mga ganung bagay dito sa helmet na to. It is also tagged as PS marking. Meron siya PS marking. So, iba kasi naghahanap ng ICC. Meron kasi dalawang category. Merong PS mark, tapos merong ICC. So, ito, naka-built in na siya. Meaning to say, straight from the manufacturing, na-check na yung unit. So, this is pasado na to sa standard helmet. So, hindi na siya categorized as substandard. Pansinin ko lang din yung foam niya sa loob, kung makikita ninyo. Maganda rin and generous yung quality ng foam niya. It's try to fit, para yung quality kasi ng ganitong helmet,
yung foam nito nag-a-adjust yan through time. So mas maganda na yung fit niya, medyo nag-squeeze yung mukha mo sa unang bili. Kasi ibig sabihin no, through time mag-a-adjust yung foam niya sa loob. And natatanggal to, so washable to guys. Natatanggal tong helmet na to. Pwede nyo siyang labahan kung sakasakali. Ako ginagawa ko, nagsusuot ako ng full face na ninja na mask para hindi mapawisan yung loob. Pero pwede nyo siya tanggalin just in case na hindi kayo komportable sa mga ganong mask. Tanggalin nyo na lang, labahan nyo na lang para hindi mamaho. So yun, kikita ninyo, nag-iiba-iba din ang ilaw nito pag pinindot mong ganyan. So pwedeng steady lang. Pag pinindot mo ulit, nagbi-blink siya ng dahan-dahan. Pinindot mo ulit, mabilis naman. And also, last one is nagpapalit-palit yung dalawa. So, may iba't iba kung anong gusto mong type kapag kagabi. Pwedeng yun. Yung last one, dito na siya para i-off. So, may iba't iba kang choices kung anong gusto mo dito sa helmet na to na kulay or pattern nung ilaw. Iba't iba ka. Very minimalist lang din yung design niya. Premium siya. Kung titignan mo, premium na premium yung dating niya for me. So, magkano yung presyo nito? Kaya ako siya pinicture dahil magugulat kayo na ang presyo lang ng ganitong helmet is only 2,800 pesos. 2,800 pesos may umiilaw na helmet ka na maganda, generous sa vents. Also, ano na siya, certified na siya as a standard helmet, Philippine standard helmet na siya. Maganda yung quality, pati yung shell. Magaan siya. Hindi siya ganun kabigat. So, mas gusto natin yung magaan na helmet kasi kapag bumiyahe tayo ng malayo, yung helmet kasi minsan nakakadagdag ng stress yan pag masyadong mabigat. So, ito yung mga full face helmet na may re-recommend ko at such a budget-friendly price point, meron ka na quality helmet. Okay, so para sa mga naghahanap naman ng ibang category na color variant, full face helmet pa rin yung category niya. Meron naman matte colors. Ito naman is matte neon. So, parang bubble gum na mint green yung kanyang color. So, ayan, makikita ninyo. Lapit ka bro, pakita mo yung quality ng ano. Ayan o, makikita ninyo yung quality ng paint job niya. No? So, masasabi mo na hindi siya cheap material. Ayan o, ganda ng quality ng pagka-matte niya. So, very hard turner tong klase na to ng full face helmet. Ganon din siya. So, for this one, ang presyo naman nito is nasa 2,350 lang. So, ganun lang siya kamura guys. Meron din siyang mga vents kahit sa likod, makikita nyo. Tapos dito sa unahan, meron siyang vent. So, ayan. So, makakahinga talaga na maayos yung rider. Hindi naman siya fully nakaka-suffocate. Meron din siyang extra lens and pin ready na siya. So, kung kakabitan nyo ng mga anti-fog, meron na siyang pagkakabitan. Maganda rin yung quality na scratch free na yung kanyang lente. So, sa loob, it also comes with some bag for the helmet bag, no? Pagka nakita niyo yung box niya. Ayan. May helmet bag siya na ganyan. Tapos, ito na yung pinaka-helmet. Very minimalist lang. Ito yung bagong logo ng Zebra ngayon. Minimalist approach na siya. Ayan, nakikita nyo. Letter Z na lang siya. Very minimalist approach na lang siya. May zebra dito. Tapos, ayan, PS marking. PSN. Tapos, may code yun eh. So, hindi nadadaya. Yung iba kasing ICC, minsan nadadaya pa yun. Pwede kang bumili sa kung saan bangketa ng ICC lang, na sticker. So, ito kasi, naka-ano na siya eh. Naka-print na siya dyan. So, straight from the manufacturer. Ayun na yung kanyang certification na ito ay standard helmet. Ito na siya. Pasada na siya guys. Tapos, ganun din, yung foam niya, maganda din, generous ang quality sa loob. At the same time, napapalitan din. No? So, yung iba naman na gusto yung modular helmet, ito naman yung mga bago ngayong modular helmet. Actually, madami pang ibang color variants kung nakita nyo dun sa pinakita kong video kanina sa intro. So, makakapamili kayo na iba't iba pa. These are just examples para makita ninyo yung price point, pasok ba sa budget ninyo. So, pag sabi natin modular helmet, ito naman is naaangat itong chin part mo dito. Pag sabi modular helmet guys, ganito siya, naaangat siya dito. So meron lang siyang hihilain dito, tapos may aangat mo na ganyan. So very good to kung halimbawa naglalala-move ka, syempre magde-deliver ka, gusto mo na protected yung buong mukha mo, at the same time convenient din kung sakaling may kakausapin kang customer, pwedeng itaas baba mo na lang tong chin part niya, no? Hindi ka na magtatanggal ng helmet. At the same time, dual visor din siya. May toggle switch dito.
Kung gusto mo itaas, ibaba, kung nasisilaw ka sa araw, pwede mo ibaba. No? So yun, modular helmet naman to. Mas marami actually yung may gusto ng modular helmet dahil nga sa convenience niya. Yung iba yung nagyoyosi para dito makita na lang nila yung bibig nila na very available na agad. Kung magsasalita ka, ganun. So madami din may gusto talaga ng modular helmet. And ito yung kanilang handog ng modular helmet. Meron din siyang LED. So nailaw din to. Wala lang baterya itong isang to pero nailaw din siya. So kung gusto mo nung nailaw tapos modular helmet, ito naman yung may recommend ko. So ito is mint green pero glossy. Yan, glossy na mint green. Ganyan siya. Ang ganda ng kulay niya. Very head turner. Ako kasi mas gusto ko yung mga hindi masyado, wala kang masyadong kamukha sa kalsada kapag ka nag-helmet ka. So isa to sa mga nagustuhan ko. Ang ganda ng kulay niya. May mga vents din siya, generous din. So hindi soft plating sa loob. At the same time, maganda rin yung shape niya for aerodynamics. And alam niyo naman, kahit sa motor ang labanan na mas konti o mas minimalist ng design, mas premium tingnan. So ayan, very minimalist lang yung design niya. May mga zebra lang na nakalagay. Napakalinis yung design niya for me. So isa to sa mga pwede nyo tingnan at the price of 2,750. Meron ka ng modular helmet na quality, maasahan, and very convenient. Head turner and aesthetically wise, may recommend ko din, maganda. So last but not the least, syempre, huwag natin kalimutan yung maangkas natin, no? So, meron din dito na half face. Pwedeng full face sa angkas kung gusto nyo na, bawa, ganito, gusto nyo na parehas kayo ng kulay, pwedeng parehas kayo naka full face. Pero kadalasan kasi, halimbawa sa mga misis, sa mga girlfriends, sa mga babae na nag-helmet, hindi sila ganun ka-comfortable sa full face. Mas gusto nila yung half face lang. So, syempre, baka hindi makita yung makeup nila, mga ganun. So, ito, meron din mga half-face helmet silang available. And also, very din siya, affordable. Ang presyo naman nito is 1,950. Ayan, nakikita ninyo. So, ganun na din siya. May mga katangian na din siya na meron dito sa mga to. Polycarbonate na din siya. May extra wide vision, walang tunnel view. So, walang nakaka-apekto na baka hindi mo makita yung mga gilid-gilid mo. Pwede ka rin mag-fit kahit nagsasalamin ka, pwede mo i-fit sa loob. At the same time, may pin lock ready na rin siya. So gusto mo maglagay ng mga anti-fog, pwede din dito. So tanggalin natin to para makita niyo. Yan, tanggalin natin yung kanyang sticker. Yan. So yan. Mas maganda siya. Ito pa pala, isa sa mga katangian nila lahat na pare-pare sila meron. And quick release na siya. Ayan. Pag sinabing quick release, hindi na kagaya ng iba dati na pinipindot-pindot pang ganon. Ito, susuksok mo lang. Ayun. Pag narinig mo yung clicking sound na yun, okay ka na. Tapos hilain mo lang to, tanggal na. So, quick release na siya. Hindi ka na mangangapa-ngapa pa, lalo pag nagda-drive ka. Tapos nakalimutan mong i-lock yung helmet mo. Pwede mo na lang siyang i-kapain. No? Kaya mo, kasya sa akin itong isang to. Pwede mo na lang siyang kapain, tapos quick release, i-ganon mo na lang, i-lock mo na lang siyang ganon. So, very convenient na siya, lalo sa mga angkas. So, ayan. May extra lens din siya. Alam ko yung mga ganito na extra lens din. 1,950 naman ang kanyang SRP. So, very affordable, lalo na sa mga angkas mo. Diba? Mas maganda na yung helmet na bibilin mo, standard na, o hindi substandard. Just in case may mangyaring di maganda, like SEMP lang, alam mo na pati ang angkas mo safe. So, yun. Ito naman para sa mga angkas. So, para sa naman, sa mga nagtatanong kung ano yung personal choice ko, so ito yung napili ko guys. Ito naman. Para kasi, lagi na ako naka-common na one color na helmet all black, yung mga one color lang na helmet. So, ito naman yung napili ko, personal choice ko. So, ito gagamitin ko for everyday use. Ganun din siya. Ito yung unang-una ko pinakita. May mga ilaw, may mga vents. Tapos, maiba naman. Gusto ko naman yung colorful para mas ibang flavor or ibang genre. Kung feel mo na medyo vibrant ka nung araw na yun, ito naman yung may magandang helmet. So, ibang approach naman, kumbaga. So, ito yung ating gagamitin for everyday use. I will try it personally. Hindi lang siya basta review na pinuntahan lang natin sa shop. We will review it. I will use it personally para ma-share ko sa inyo kung kamusta siya. I will update you guys. Okay? So, meron na akong mga naka-line up na mga content this coming week. Gagamitin ko to personally and bibigyan ko kayo ng feedback kung kamusta ba ang Zebra as a daily use
pang long rides, at the same time sa traffic situation, nakaka-suffocate ba, may tunnel view ba, tapos may sipol ba sa loob, yung mga ganung bagay, i-update ko kayo guys ha. Okay, so for now, may re-recommend ko tong mga Zebra helmets na nakita ninyo dito kasi sobrang affordable niya guys, sobrang affordable. Tapos nung nakita ko siya personally, nagustuhan ko yung quality niya. So minsan kasi sa helmets, nagkakatalo-talo na lang sa brands eh. Akala nila, porket iba yung brand, parang gano'n, merong brand war. Pero ito kasi, we are actually trying to check every kind of brands na ino-offer. So ito, na pumuha siya sa attention ko with such an affordable price, nagustuhan ko yung quality. So check natin siya, I will update you guys. Kung gusto niyo mapanood yung updates ko dito sa helmet na to for a full review, ugatin lang kayo 1 week or 2 weeks of use, i-update ko kayo. Just comment down below kung ano pa yung mga helmet na gusto nyo mapanood, ano pa yung mga gusto nyo motor na mapanood for my next review, saan nyo gusto mag-travel tayo, all that stuff. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, always keep it cool and ride safe always.